Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal. So ngayon nga po guys, meron tayong pag-uusapan. Dahil meron na pong kinakabahan. Nagpe-pretend na lang pong kunyaring hindi takot. Pero ang totoo, kabado 20 na. Mukhang ito na ata ang magiging sanhi ng kanyang pagka-depress. Hoy, wag ka nang magpanggap. Alam naming natatakot ka na, kaya kung ano-ano nang sinasabi mo ngayon na against kay Trillanes. Kesyo ang sabi ni Bato, wala na daw bago. Yan yung sabi niya, always daw pong nami-mention ng kanyang pangalan na wala na daw pong bago. Kumbaga ang ginagawa daw po ni former Senator Antonio Trillanes ay mga pawang paninira. Naniniwala kayo dyan, mga minamahal, na ang ginagawa daw po ni former Senator Antonio Trillanes ay pawang paninira? Or else, natatakot ka lang talaga. Kasi kung hindi ka natatakot, pwede mo namang sabihin na, sige, go, fight. 'Di ba? Kaso itong si Bato, wala eh. Imbis na ganun yung sabihin niya, ang sinasabi niya, mga pawang paninira lang yan sa akin ni Trillanes. Paanong paninira? Meron nga kayong pagkakasala. Meron kayong ginawang inhumane nung panahon ni Duterte. Sa panahon ninyo, naganap yung crimes against humanity. Tapos ngayon na sinisingil kayo, sasabihin nyo, ay hindi, paninira lang sa akin yan. Sabi kasi ni former senator, sabi kasi ni Bato de la Rosa, wala na daw pong bago. Yun yung sabi ni Bato. Anong walang bago? Paano mo nasabing walang bago? Nung July 3 nga, meron pong nilabas ang The Hague dito nga po sa inyong kasong kinakaharap dito nga po sa ICC. Paano mo nasabing walang bago? 'Di ba si Digong nga inaantay na nga lang dito warrant of arrest eh. Pasalamat kayo, nag-undergo pa kayo dito sa dinaanan ni Digong. Walang problema kasi tingnan nyo guys hindi na nga na-mention yung pangalan ni former President Duterte dito nga po sa mga pinangalanan ni former Senator Antonio Trillanes. O di ba sino yung mga pinangalanan ni former Senator Antonio Trillanes na kino-considered as suspect dito nga po guys sa ICC? O si Bato de la Rosa, o si Oscar Albayalde. Itong si Oscar Albayalde, ito po yung taong nag-continue sa legasiya naman na sinimulan ni Bato de la Rosa noong siya ay Chief PNP Chief ni former President Duterte. Itong si Romeo Caramat, hindi ko to kilala, Delberto Leonardo and Eliazar Mata. Naririnig ko lang yung kanilang pangalan pero totally na alam ko yung hugot nitong mga to. Pero ang alam ko kasi may sabi pa nga ni Trillanes, itong mga nabanggit ay mayroong pagkakasala dito nga po guys, sangkot sa crimes against humanity noong panahon nga po guys ni former President Duterte. Alam nyo, mahalaga po yung tungkulin dito ni PBBM. Paano natin nasabi na mahalaga ang tungkulin dito ni PBBM? Kasi siya yung tipong silencer lang eh. Yung tipong kala mo pa okay lang. Habang kayo naninira, 'di ba? Hakbang ng maisog, pulboronic video, pa okay lang. Pero hindi nyo namamalayan, silencer itong si PBBM. Bakit? Kasi mayroong atake sa inyo na hindi nyo namamalayan. 'Di ba? Kasi itong itong ICC na to, hindi naman to yung idadirect agad dito kay Bato de la Rosa, idadirect dito kay Digong, idadirect ang paghuli dito kay kay Albayalde. Hindi naman po ganun yun kadali.
Hindi, wala naman pong ano wala pong pulis. Wala pong pulis ang ICC. Wala pong pulis yan. Walang police order yung ICC. Pero, dumadaan po ito sa Malacanang. Kasi from The Hague, 'di ba? Doon sa Netherlands, from The Hague to Netherlands to Department of Foreign Affairs to Malacanang. Kung hindi gumagana yung kaso, kung hindi umuusad yung kaso, hindi sana kinikilala ng mga Duterte itong kanilang kinakarap nila sa ICC. Kasi kung wala silang pakialam dito sa ICC, bakit sila nag-submit ng appeal? 'Di ba bakit sila nag-submit ng appeal noong 2020 if I'm not mistaken? 'Di ba? So meaning kinikilala nila ang kaso. Tapos ngayon na na-mention itong si Bato de la Rosa, alam niyo kung ano yung sabi niya kay Trillanes? Ito. Pakinggan niyo kung ano sabi niya kay Trillanes. Na itong si former Senator Antonio Trillanes ay para daw silang sirang plaka. Medyo masakit lang sa tenga nyo, yun yung totoo doon. Kasi kinakabahan na kayo, nangangatog na kayo, yun yung totoo doon. Hindi yun sirang plaka, kumbaga inuulit sa inyo na, hoy, kinakalampag kayo ng batas. Hindi yun pagiging sirang plaka. Pinapaalala sa inyo na may kasalanan kayo, umuusad yung kaso. Diba? O anyway, ito. Panoodin ninyo tong sinabi ni Bato de la Rosa kay Trillanes. Wait lang may ads. Order now. Ewan ko kay Trillanes, what's new? What's new? 2016 pa naman tayo. Minimension yung pangalan natin dyan sa drug war na yan. 2016 pa. Until now. Sige na pa ulit. Para silang plaka ba? Para silang plaka pabalik-balik. Pero wala naman ako na. Siguro kasi may eleksyon na naman, tatakbo na lang ng mayor sa Caloocan kaya nag-iingay na naman para maging relevant siya. Di ba dapat mas accurate kung sasabihin mo yun? Nag-iingay kasi tatakbong senador. Mayor lang naman yung tinatakbo ni Trillanes, anong masama doon? At saka guys, oo nga, papaalala ko sa inyo, kapag nandito na po yung arrest warrant, wala pong magagawa dyan si PBBM. Yes, totoo yan. Walang magagawa dyan si President Marcos. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nung time na naganap yung crimes against humanity ay panahon po na mayroon po tayong jurisdiction sa ICC between 2016 to 2018 or 2019, something like that. So, hindi pwedeng atrasan to ng ating presidente on behalf dito nga po guys sa ating mga mamamayang Pilipino that are seeking for the justice. Diba? Na up to this moment, hindi pa din po nakakamit ang hustisya na gusto nila para sa kanilang mga pamilya. Kasi mantakin nyo almost sabi sa record ng PNP 7,000 daw ang namatay dito daw sa extrajudicial killings nila. Pero yung nagkaso pabalik gaano lang kadami? 'Di ba? Hindi pa nga umabot ng 50 kasi nambabraso ng kaso. So, kahit sabihin pa ninyo na gumagana ang justice system natin, hindi pa din yun enough. Hindi pa din yun sapat. At saka beside, meron tayong Interpol. Oo. Hindi pwede na pag sinabi ng Interpol na huliin si Digong tapos huliin yung mga kasabot dito sa ICC tapos hindi ginawa ng ating presidente. Parang isa po yung insulto dito sa Interpol kasi tayo scratch sa kanila, humingi tayo ng tulong sa kanila. Tapos pag ang Interpol humingi ng tulong sa atin on behalf na din sa mga Pilipino, hindi naman yun para sa Interpol itself, bagkus para naman po sa mga mamamayang Pilipino na humingi ng hustisya tapos hindi pagbibigyan ng ating presidente. Unfair yun. At saka sa mga nagpatupad ng batas, nung tayo ay nag-a-apply pa lamang po sa Rome Statute bilang miyembro ng International Criminal Court, kasama po si PBBM na pumirma. So, kahit pa sinasabi ng ating presidente na wala ng jurisdiction, pag-iisipan, ganyan-ganyan, bla bla bla, niwala kayo dun sa ating presidente. Malamang hindi niya pwedeng sabihin yung plano niya, di malalaman daw ng kabila. 'Di ba? Wala pa nga sinasabi ang ating presidente, nagmamaktol na yung kabila, 'di ba? Naghahakbang maisog na sila para mapatalsik itong si PBBM. 'Di ba? Nagigets niyo yung punto ko. So how much more pa kaya pag nagsabi si PBBM na hindi, pahuli yan. O edi anong ginawa ng mga yon? Edi baka mamaya nagkaputukan pa.
Nagigets nyo ba yung punto ko dito? So ngayon, itong si Bato de la Rosa ay nangangatog na yan. Yun naman talaga kasi alam niyang meron siyang kasalanan. Kumbaga yung mga nasa lista dito, kung makikita ninyo, 'di ba, nakalagay wala diyan si Digong. Alam niyo ba kung bakit wala diyan hindi diyan nakalagay si Digong? Kasi tapos na siya. Tapos na siya sa preliminary investigation. Tapos na 'yan. Kumbaga ang inaantay na lang diyan sa kanya is yung arrest warrant. Tapos itong 5 minention, yan, sila Bato de la Rosa at yung kanyang mga friends na alipores nga nasangkot nga dito sa ICC. Kumbaga nag-undergo din yan sa mga pinagdaanan na investigation dito kay Duterte. Yun, 'di ba? So ngayon, itong si Bato de la Rosa, hugas kamay. 'Di ba? O ang akala kasi ni Bato, kahit siya ay senador, immune siya. Hindi ka naman presidente, oy, hindi ka magiging immune. Kaloka. 'Di ba? O ganyan na 'yung sinasabi niya, hindi paninira lang 'yan. Paano naging paninira 'yun? Meron kaming nakita sa inyo. Ano pa ngayon sabi ninyo? Wala kaming pakialam din diyan sa sa human rights na 'yan. 'Di ba? Wala daw silang pakialam sa human rights na 'yan. O ngayon, na sinisingil kayo ng human rights. Sasabihin niyo, hindi pawang paninira lang yan. Tama ba yan? Utak niyo may ubo Hoy, pangit yon. So, yun po guys. See? Diba kasi, hindi po talaga basta-basta guys ang ICC. Hindi po yan yung dedirekta sa kanila. Hindi yan dedirekta sa kanila mga minamahal. Na, hoy, ulihin si Digong. Wala namang police, walang police power ang ICC. Kumbaga, meron niyang basbas ng Malacanang. Diba? From The Hague, Netherlands to Department of Foreign Affairs to Malacanang. And then yung Malacanang na ang bahala doon. Natutunugan na yan nila Digong, kaya nga nagmamaktol na sila ngayon Diba? Kasi kung hindi nila natutunugan, hindi yan maghahakbang ng maisog, hindi yan mag-e-effort ng kung ano-ano. Kaso ang lalim na ng effort nila to the point na parang magtatatag na nga sila ng destabilization effort dito kay PBBM. Ang problema nga lang, nauudlot, diba? Sobrang desperado na talaga nila. So, alam nyo naman na pag desperate na yung kanilang galawan, meaning to say, may mga kinakatakutan na yan. Diba? So, yun. See? Iba to, maging matapang ka naman kahit papano. Kahit papano magkaroon ka ng bayag. Diba? Hindi yung puro lang matapang lang sa salita tapos wala naman palang bayag. Huwag ganun. Diba? Atapang tao lang sa salita pero sa personal, hindi, takot ako makulong kasi ayoko pa, kasi hindi ko na makikita yung apo ko. Tapos pasabi-sabi ka, go ahead, Trillanes, make my day. Tapos ngayon nakasama yung pangalan mo dito sa list. Ay, paninira lang yan. Kasi tatakbong mayor. Hindi ganun yun. Hindi de porket natatakbo bilang alkalde ay yung kanyang mga pinagsasabi ay pawang paninira na Vocal yan sa inyo. Panahon pa ninyo 2016, vocal na yan na atake sa inyo. Kasi may mali. Pero guys, kudos naman kay Trillanes. Pag meron tamang ginagawa ang Duterte, sinusuportahan niya naman. Oo, totoo yun. Sinusuportahan ni Trillanes yun. Pero ito nga, kasi yung mali din naman kasi yung approach nila dito sa war on drugs. Kaya nga bumuboses sila. Kasi, pro-life. Diba? Pro-justice. Itong mga taong to. So, hindi nila masikmura itong ginagawang katarantaduan ng mga Duterte dito nga sa panukala nila sa extrajudicial killings na, pinatupad nila nung panahon ng drug war campaign nila. Diba? So, yun. Gets nyo? Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.